Hey guys, it's me Charlie. At sa video na to ipapakita ko sa inyo exactly kung paano gamitin ang Go High Level. Ito ay isang complete beginner tutorial na tatalakay sa lahat ng kailangan nyong malaman tungkol sa high level. Mula sa mga features, pricing, at kung papanoorin nyo yung buong video, magkakaroon kayo ng matibay na foundation at understanding kung paano gamitin ang software at kung gaano to ka-powerful. At maniwala kayo sa hindi, marami tayong dadaanan. Kung nag-click ka sa video na to at inisip mong sobrang advanced ng software na to at ang daming kailangang aralin, huwag ka mag-alala, idadaan ko kayo sa lahat ng yan. Mas madali itong matutunan kaysa sa iniisip ng karamihan. Kung hindi ka pa masyadong pamilyar sa Go High Level, isa tong CRM at marketing software na basically nagbibigay daan para mapatakbo mo ang buong business mo. Halos isang taon ka na itong ginagamit para sa isang kumpanya ko, ang Paired Recruiting. Isang overseas staffing company at so far sobrang ganda ng naging experience namin. Ginagamit ko na rin ngayon ang Go High Level para sa buong media business ko. At sasabihin ko sa inyo, kahit anong business pa ang simulan ko sa future, ito pa rin ang gagamitin ko para patakbuhin yon. Ganun to kaganda. Isa talaga tong all-in-one platform na makakatipid ka pa ng malaking pera. At kung gagamitin nyo yung link sa baba, makakakuha kayo ng exclusive live 30-day trial. Makuha nyo rin ng completely free snapshot ko na may kasamang iba't ibang pre-built templates na makikita nyo sa video na to. Ilalagay ko yung link sa baba. Okay, so beginner ka sa high level at gusto mong malaman kung paano mo ito magagamit para patakbuhin ang business mo. Noong nagsisimula pa lang ako, nasa eksaktong position ako tulad mo. Naisip ko, grabe ang daming kayang gawin ng software na to. Paano ko matututunan lahat yan? Nanood ako ng napakaraming videos pero nahirapan akong intindihin mula simula. Ang number one na kailangan mong gawin at pinakagusto kong tandaan mo mula sa video na to ay kailangan mo talagang sumali. Kailangan mong sumabay at galawin mismo yung software. Subukan mong mag-build ng mga bagay on your own. Huwag lang manood ng video. Kasi may matututunan ka sa panonood pero once na ikaw na mismo yung gumagamit ng software at nag-explore, dun mo talaga may intindihan lahat. Sa loob lang ng isang araw ng paggamit ko at pag-setup para sa business ko, nagkaroon na ako ng solid na grasp sa lahat ng kaya nitong gawin. Kaya sobrang hinihikayat kitang gawin din yon. Huwag mo lang panoorin yung video tapos isipin na matututo ka na agad. Ang pinakamabisang paraan para matutunan ng high level ay ang ikaw mismo ang mag-build. Mag-click kung saan-saan at i-explore ang software sa sarili mong paraan. Ang unang malaking bagay na kailangan nyong malaman ay dalawang pangunahing klase ng accounts. May starter plan na $97 per month at merong unlimited plan na $297 per month. Ang pinakaiba nila sa unlimited account, pwede kang gumawa ng maraming sub-accounts at client accounts hanggat gusto mo. Literal na daan-daan o libo-libo kung kailangan. May API access ka rin at makakakuha ka ng branded desktop app. Kung wala kang agency at gusto mo lang gamitin ng high level para sa sarili mong business, sapat na ang starter plan. Halos pareho lang ang features nila. Pero kung may mga clients ka at gusto mong bigyan sila ng Go High Level accounts or gusto mong tulungan silang patakbuhin ng marketing, CRM or kahit ano pa, pwede kang gumawa ng unlimited client accounts gamit ang unlimited account. Dito makikita nyo na 14-day trial lang talaga ang default. Pero meron akong exclusive deal para sa inyo. Kapag ginamit nyo yung link ko, makakakuha kayo ng 30-day extended trial plus ang free snapshot ko na may kasamang iba't ibang templates na ginawa ko mismo. Makakatulong to ng malaki para magkaroon kayo ng head start. May unlimited account ako. Kaya dito medyo nakakalito na ng konti. Sa loob ng agency account, pwede kang pumunta dito, i-click yung button na to at dito mo rin makikita lahat ng sub-accounts mo. Isipin mo ang mga sub-accounts bilang mga hiwalay na negosyo mo. Kunwari, meron kang 5 business na lahat gumagamit ng high level. Pwede kang gumawa ng isang sub-account bawat business at pwede kang magpalipat-lipat sa pagitan ng mga to. Bawat isa ay parang sariling account talaga ang pakiramdam. Sa agent dashboard ko, pwede kong ayusin at isort lahat ng sub-accounts ko. Pwede rin akong magdagdag ng mga bagong businesses kung kailan ko gusto. Kunwari, gusto kong mag-focus sa isang specific na business. I-click ko lang to at automatic nang magbubukas ang sub-account na to. Dito na mismo tayo nagtatrabaho sa isang particular na business. Ito ang main dashboard kung saan makikita mo ang pipeline value. Ang value ng mga current clients na hinahawakan mo at iba pang importanteng data. Demo account lang to kaya wala masyadong laman. Pero kung mahilig ka sa numbers, magandang lugar to para mag-monitor. Ang gusto kong gawin mo ay pumunta sa Launchpad dahil ito talaga yung lagi kong nire-recommenda sa mga nagsisimula. Pwede mong isa-isahin to, i-connect lahat ng kailangan at marami kang matututunan habang ginagawa mo yan. Unang bagay na kailangan mong gawin ay i-download ang app nila o pwede mong ma-access ang Go High Level sa phone mo. Maganda talaga yung mobile version nito. Kasama rin dito yung pagsasetup ng Google Business Profile mo. Kaya nire-recommend akong gawin mo rin yun. Kung gusto mo makatanggap ng reviews para sa business mo, dapat mo ring i-connect ang social media accounts mo. Halimbawa, Facebook. Kapag na-connect mo to, pwede kang mag-message sa mga tao diretso sa loob ng high level. Sa buong video na to, maririnig mong ginagamit ko ang Go High Level at high level na salitan. Pareho lang yan. Depende lang kung alin ang mas gusto ng tao. May web chat widget din. Kaya kung gusto mong magkaroon ng maliit na chatbox sa website mo para makausap ang mga customers, pwede mo yung i-set up. Meron ding WhatsApp integration na nire-recommend ako lalo na kung may international business ka. Dapat mo ring i-connect ang Stripe account mo kung gusto mong magsimulang tumanggap ng payment sa loob ng high level. Pwede ka rin gumawa ng website mo direkta sa high level gamit ang WordPress. Kaya pwede mo na rin i-set up yun dito. Siyempre, pwede ka rin magdagdag or mag-remove ng team members kung may team ka. Hindi mo naman kailangan bigyan lahat ng full access. Pwede kang mag-set ng specific permissions o bigyan lang ng access ang
ilang tao sa particular na businesses. Lahat yan pwede mong gawin dito. Ngayon dadalhin kita sa Conversations tab. Ito yung lugar kung saan napupunta lahat ng conversations mo. Email, SMS, messaging, Facebook at iba pa. Lahat ng uri ng communication nandito. Gusto ko talaga tong part na to kasi anumang klase ng client communication pwede mong i-manage dito sa isang lugar lang. Hindi mo na kailangan gumamit ng magkakahiwalay na email at SMS apps. Lahat sila pumupunta sa isang lugar kaya mas madali silang i-track. Isipin mo to bilang client conversations dashboard kung saan lahat ng komunikasyon mo ay nandito sa isang lugar. Sunod naman, punta tayo sa calendar section. Kung gumagamit ka ng Calendly or anumang calendar app, ang maganda sa high level ay pinagsasama na nito ang napakaraming iba't ibang software at platform sa iisang system. Sa totoo lang, para sa karamihan ng mga lumilipat sa high level, ang daming natitipid. Lalo na kung marami ka ng existing subscriptions. Meron silang isang section ng website na ipinapakita lahat ng tools na napapalitan ng high level. At kapag inad mo lahat ng yun, malaki-laki rin ang matitipid mo. Maraming tao ang nag-iisip na wala namang paraan na kayang gawin ng high level lahat ng yan ng maayos. Pero sa totoo lang, maganda talaga ang performance nito. And yeah, pwede mong palitan ng maraming tools gamit dito. Pero pwede mo rin silang incorporate sa workflow mo. Hindi mo kailangang tanggalin lahat. Oo, maraming tao ang nakaka-discover na maganda talaga ang performance ng high level kahit sabay ang existing tools or platforms sila. Hindi mo kailangang palitan lahat. Pwede silang magtrabaho na magkakasabay. Balik tayo sa calendars. Ito basically ang magiging sentro ng lahat ng schedules mo. Isipin mo to bilang Google Calendar or Apple Calendar. Pero lahat ng calendars mo pwede mong isync dito para magkita sila sa isang lugar lang. Pwede tayong gumawa ng bagong appointment sa pamamagitan ng pag-click ng button na to. Pwede nating piliin kung saang calendar natin ibubook yung appointment, ilagay ang title, piliin kung para kaninong team member ito, iset ang oras at lahat ng details. Tapos i-click ito para ma-confirm. Pagpunta mo sa appointments, makikita mo ang lahat ng upcoming appointments, canceled appointments at iba't ibang klase ng meetings. Pwedeng sales calls, one-on-one meetings kasama ang team or one-on-one meetings kasama ang clients. Kung pupunta ka naman sa calendar settings, dito ka makakagawa ng iba't ibang calendars. Halimbawa, kung meron kang sales presentation, pwede mo itong gawing sariling calendar. Ang gagawin mo lang ay i-click yung create calendar. Dito pwede ka pumili ng type ng scheduling. Halimbawa, para sa sales, pwede tayong gumamit ng round robin kung saan iniikot ang appointments sa mga team members sa rotating order. Isa-set natin ang name. Pipiliin ng mga team members na iikot. Pwede tayong maglagay ng custom URL, iset ang meeting duration, iset ang availability, at pagkatapos ay i-click ang confirm. Magkakaroon ka ng link dito. Pwede mo itong i-click para i-preview at ganito ang magiging itsura ng calendar. Makikita mo parang same lang na ibang calendar app to. Pwede tayong pumili ng oras, i-click ang select, at ilagay ang mga detalye. Pwede mo i-customize lahat ng to at makapag-schedule ka ng meeting kahit kailan. Pwede rin tayong pumunta dito para i-set ang availability, i-customize to, at magdagdag ng connection sa ibang calendars. Kaya kung gusto mong i-connect sa Gmail calendar mo or Apple calendar, pwede mo itong gawin dito. Malalaman ng system ang availability mo at hindi ito madodouble book kung may personal kang event sa Google Calendar mo or kung ano pa man. Yeah, gusto ko talaga ang calendar feature na to. Highly recommended ko na gamitin mo rin. Sunod, pag-usapan natin ang contacts. Dahil ang Go High Level ay isang CRM. Lahat ng contacts mo, kahit anong uri ng lead, warm lead, current lead, or past client, andito silang lahat. Kaya tuwing makakuha ka ng impormasyon sa kahit sino, automatic tong lalabas sa contact section. Isa sa mga pinaka nagugustuhan ko sa high level ay ang smart lists. May napaka-intelligent na paraan to ng pag-categorize ng mga contacts. Kung i-click mo, halimbawa, ang isa sa mga contacts, makikita natin na halos lahat ng touch points na meron tayo sa taong ito. Makikita mo kung anong mga pages ang binisita nila, anong form ang sinubmit nila. Pwede rin tayong maglagay ng iba't ibang tag sa kanila. Halimbawa, itong fake person, dahil demo account lang. Nag-submit siya ng newsletter sign-up form, kaya automatic tong gumawa ng newsletter tag. Pwede rin tayong magdagdag ng bagong tags kung gusto natin. Makikita rin natin lahat ng automations na nakaset para sa contact na ito at kung anong mga courses ang kasali sila. Yeah, sa loob ng Go High Level, pwede kang gumawa at mag-host ng courses. Pwede mong idagdag ang mga tao sa iba't ibang offers, pwedeng free or paid. Pwede mo rin silang idagdag sa mga community groups mo kung meron ka nun. Pwede mo rin silang iset na do not disturb kung ayaw mong makipag-communicate sa taong yun. Makita mo rin lahat ng messaging dito, SMS, WhatsApp at email. Makita mo rin ang attributions, tulad ng unang attribution na halimbawa ay direct traffic. Magandang lugar tong puntahan kasi marami kang matututunan tungkol sa mga clients mo. Makita mo kung sino ang warm, sino ang cold, at basically yan ang contact section. Habang lumalaki ang business mo at nadadagdagan ng mga tao sa listahan mo, lahat sila ay lalabas dito. Makikita natin halos lahat ng kailangang impormasyon tungkol sa kanila ay nasa contact section. Ang next na gusto kong pag-usapan ay opportunities. Basically, ito ay parang pipeline. Kung gumagamit ka ng Notion or ClickUp, alam mo na may mga columns ka kung saan pwede mong ilipat ang mga tao mula sa isang column papunta sa iba. At bawat column ay kumakatawan sa isang specific status. Kung gagamitin nyo ang link ko, makukuha nyo ang snapshot na ito na built-in. Ito ay isang generic pipeline na naka-pre-install na. Kapag pumunta ka sa pipeline, makikita mo rito ang sales pipeline. Pwede rin natin itong i-edit. Pero gusto ko munang ipakita sa inyo kung paano gumawa ng bagong pipeline. Kapag kinlik
kinlik natin ang button na to, pwede tayong magbigay ng pangalan sa pipeline natin. Gawin natin itong another sales pipeline. Magdadagdag tayo ng iba't ibang stages. Halimbawa, isang stage ay cold, isa pa ay watched video. Kung meron kang video sa landing page mo, pwede rin natin tong iset bilang bagong stage. Naglagay lang ako ng random stage names, i-click natin ang save, at ngayon lalabas na tong pipeline na to. Kapag bumalik tayo sa opportunities, pwede tayong pumili mula sa iba't ibang pipelines natin. Para sa karamihan ng tao, magkakaroon sila ng sales pipeline. Maaaring meron ding current clients pipeline. Pwede kang maging creative sa paggawa ng iba't ibang pipelines, depende sa business mo. Syempre, mag-iiba to para sa bawat klase ng negosyo. Kapag kinlik natin ang pipeline na ginawa natin, pwede tayong magdagdag ng bagong tao sa pipeline na to. Pipili tayo mula sa listahan natin. Piliin natin ang taong to. I-click ang create at habang gumagalaw sila mula stage to stage, pwede natin silang i-drag and drop para makita ang overview ng status ng bawat tao na nasa pipeline na to. Marami rin sa mga prosesong ito ang pwede mong i-automate at sobrang powerful at useful ng functionality na to ng high level. Sunod naman ay ang payments section. Pwede kang tumanggap ng payments direkta sa loob ng Go High Level. Pwede mong gawin lahat ng invoicing, magpadala ng estimates at i-handle lahat ng documents at contacts mo dito. Halimbawa, sa overseas recruiting agency ko na paired, dito na namin ginagawa lahat ng contracts at documents sa high level. Hindi na namin kailangan gumamit ng DocuSign or iba pang third-party tools. Gumagawa kami ng templates, pinapadala to sa mga clients at pwede rin i-automate ang buong proseso. Lahat ay nakastore sa loob ng platform. Pwede nilang pirmahan ang dokumento sa side nila gamit ang high levels doc signing functionality. Malaki ang natitipid namin dito dahil hindi na namin kailangan kumuha ng hiwalay na subscriptions para lang sa document signing. Pwede rin kaming magpadala ng payment links at i-manage lahat ng subscriptions namin kung gusto namin. Syempre, hindi lahat ng negosyo ay may subscriptions. Pero kung meron sa'yo, malaking bagay ang feature na yan sa high level. Pwede mo rin gamitin ang high level para sa e-commerce. Pwede kang magdagdag ng iba't ibang products, gumawa ng collections, makita ang lahat ng inventory at i-handle ang reviews. Pwede ka rin gumawa ng coupons. At syempre, ang high level ay kayang mag-integrate sa maraming platforms at software. Kaya kung kailangan mo ng karagdagang functionality, pwede mo itong i-integrate easily. Ngayon, dadalhin ko kayo sa marketing tab. Dito talaga nagsashine ang high level. At gustong gusto kong gamitin to kasi pwede mong i-manage ang lahat ng social media platforms mo sa iisang lugar. Kung i-connect natin ang Facebook account ng business natin, pati Instagram account, at gusto rin nating i-connect ang Google Business Profile, pwede rin. Pwede mo rin i-connect ang LinkedIn. At kung meron kang TikTok, YouTube, Pinterest, kahit ano pa yan. At kapag na-connect na natin dito, pwede na natin gamitin ang marketing tab para i-plan at makita lahat ng posts natin sa isang lugar. Pwede tayong mag-schedule ng iba't ibang posts para lumabas sa iba't ibang platforms. Pwede rin tayong gumawa ng mga posts direkta sa loob ng high level. At pwede tayong mag-repost ng content sa maraming platforms nang walang kahirap-hirap. Kaya kung marami kang social media accounts na minamanage para sa business mo, pwede mo silang ilagay lahat dito. At isang team member lang pwede nang ma-handle lahat ng marketing mo. May email functionality din ng high level. Kaya kung gusto mong magpadala ng email campaigns, pwede mo rin tong gawin dito. Marami silang templates na pwede mong gamitin para gumawa ng emails. Halimbawa, kung pupunta tayo sa Plus New, makikita natin ang email marketing templates. Marami silang professionally made templates na pwede agad gamitin. Kung gusto mong magkaroon ng affiliate program para sa company mo, pwede mo rin tong i-manage at i-create dito. Kapag kinlik mo yung Plus New, pwede kang gumawa ng bagong campaign, piliin ang mga products na applicable sa campaign na yon, iset ang commissions at lahat ng ibang detalye. Pwede ka rin magdagdag ng bagong affiliate sa pamamagitan ng pagpunta rito, pag-enter ng information nila at pag-assign sa campaign na gusto mong salihan nila. Ang brand boards ay maganda rin dahil pwede mong ilagay dito ang colors, logos at lahat ng brand essentials mo. Para naman sa ad manager, may karagdagang bayad ito sa current high-level subscription mo. Pero pwede mong i-manage lahat ng ads mo sa isang lugar lang. Ngayon punta tayo sa automation. Kapag gumagamit ka ng high level, kailangan mong gamitin ang automations dahil ito talaga ang bumubuo sa isang maayos at efficient na business. Ngayon na natutunan ko na ang high level at alam ko kung gaano to ka-powerful, tuwing nakakilala ko ng bagong entrepreneur, palagi kong sinasabi, dapat matutunan mo kung paano gamitin ang high level. Kahit hindi mo balak gamitin to para sa business mo, ang pag-aaral ng lahat ng features sa platform na to ay makatulong sa iyo na mag-isip tulad ng isang tunay na business owner. Pinag-uusapan natin dito ang mga processes, systems at lahat ng automations. Dahil kapag na-realize mo na lahat ng bagay na dapat mong gawin para i-map out ang customer journey mo at ma-market sila ng maayos, lahat ng yan mapapansin mo na kailangan mo talagang gawin to para makabuo ng isang totoo at sustainable na business. Ang pag-aaral ko ng lahat ng features sa high level ay talagang nagpa-improve sa akin bilang entrepreneur. Dahil pinakita nito sa akin na lahat ng ito ay posible at lahat ng ito ay mga bagay na dapat kong ginagawa. Sa loob ng automation, sobrang astig nito. Kapag niload mo ang snapshot na makukuha mo kapag ginamit mo yung link ko para mag-sign up sa high level, makikita mo lahat ng to. Baka iba ng itsura kasi lagi namin ina-update to para mapaganda. Pero ito lahat ng mga workflows. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga itsura nito. Kapag kinlik mo yung isa sa kanila, makikita mo ang itsura ng builder. Ito ang mangyayaring event na magti-trigger sa automated workflow na to. Sa example na to, ang trigger ay kapag naka-opt-in claim for
form ay nasubmit. Kung i-click natin to, makikita natin ang mas detalyadong info. Pagkatapos nito, dadaan ka sa pipeline na to. Ito ang mangyayari. Tapos ito, tapos ito. Pwede ka rin gumawa ng sarili mong custom workflows at yan ang isa sa mga gandang parte ng high level. Ang pinakamaganda pa ay napakadali nitong i-build at sobrang intuitive. Pero gaya ng nakikita mo dito, kapag na-trigger to, idadagdag sila sa sales pipeline sa new lead page. Pwede natin tong palitan kung gusto natin. Maraming pwedeng baguhin dito. Pagkatapos, magsisend to ng email sa client. Pwede tayong mag-set ng delay. Halimbawa, maghihintay ng 5 minutes tapos magsisend ng SMS. Maghihintay to ng 3 minutes at pagkatapos ay automatic na tatawagan sila. Makita mo, dinadala sila ng workflow sa buong journey na ganap na automated. Kaya para sa bawat bagong lead na pumapasok, pwede kang gumawa ng advanced workflow na magwa-warm up sa kanila at magsisiguro na makakonvert sila mula lead hanggang maging paying customer. Kahit anong oras, kung gusto mong magdagdag ng bagong step, pwede mong i-click ang arrow button na to. Maraming actions ang pwede mong pagpilian. Halimbawa, gusto mong iwanan sila ng voicemail. Pwede mo itong i-click, mag-upload ng file at i-save ang action na yon. Pwede kang maging sobrang creative sa mga uri ng workflows na pwede mong buuin. Pwede mo ring tignan ang settings anumang oras at makita ang enrollment history. Kung sino ang dumaan sa workflow, anong stage na sila ngayon at kailan ang susunod na execution. Makikita mo rin na maraming workflow templates ang available. Kapag kinlik mo ang create workflow, pwede kang magsimula from scratch or pumili mula sa isang recipe. Ang mga ito ay mga pre-made templates na pwede mo nang gamitin agad. Marami silang templates. Halimbawa, isang workflow para sa birthday promotion. Kapag birthday ng isang tao, pwede kang magkaroon ng automation workflow na mag-run. Pipiliin natin tong example na to. Makita mo kung ano yung trigger. Birthday reminder. Magsasend ito ng SMS at pwede natin itong i-customize. Pwede natin gamitin halimbawa ang first name nila as message. Pwede rin tayong magdagdag ng attachment. Pwede tayong mag-send ng test SMS na inire-recommenda ko rin gawin. Makita mo rin kung ilan sa mga ito ang na-deliver at kung ilan ang mga nag-click. Magandang paraan to para sa mga beginners na makapagsimula agad sa workflow automations dahil pre-built na sila para sa'yo. Kapag nagets mo na ang logic sa likod ng kung paano sila ginagawa, madali mo nang mabubuo ang sarili mong workflows mula sa scratch. Makita mo rin na kapag may reply kang natanggap, maraming logic ang built-in sa high level. Naiintindihan nito kung positive o yes ang intent ng reply. Alam din nito kung ayaw ng tao ang offer. Kung positive ang reply, pwede kang magpadala ng positive message. Halimbawa, here's a link to book a call with us. Pero kung hindi naman na-meet ang mga conditions, pwede mong sabihin ang tulad ng no worries. Ngayon, punta tayo sa site. O, pwede mong gamitin ng Go High Level para gumawa ng website. Pwede ka rin gumawa ng funnels. Kaya kung gumagamit ka ng ClickFunnels, pwede mo tong palitan ng high level. I-click natin tong isa para makita ang example na nagawa na. Makikita mo, sobrang dami ng functionality at pwede itong maging advanced. Pwede kang mag-set ng split test. Halimbawa, pwede tayong gumawa ng bagong funnels sa pamamagitan ng pag-click dito. Pwede tayong magsimula mula sa blank, gumamit ng funnel AI, or pumili mula sa isang template. Ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga funnel templates nila. Ginagawang sobrang dali ng mga to ang paggawa ng landing pages. Halimbawa, kung gusto kong gamitin tong template, pwede ko tong i-preview dito. Pwede rin natin itong i-add sa favorites. Kung gusto natin tong gamitin, i-click lang natin yung continue. Kapag natapos na yan, i-click lang natin to, pwede na nating i-build ang exact funnel dito sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga bagong steps. Kung gusto mong bumuo ng website, pwede mo rin gawin dito. I-click lang ang plus new websites, pumili mula sa mga templates nila, halimbawa ito. Madaling gamitin ang website editor nila. Parang kahit anong website editor lang, i-click mo lang yung mga gusto mong baguhin. Kung gusto mong baguhin ang text or magdagdag ng bagong text, pwede. Pwede mong palitan ng buttons, kulay, at pati ang text sa mga button. Kung gusto mong palitan ng isang image, i-click mo lang ito at pumili mula rito. Kung gusto mong magdagdag ng bagong sections, i-click lang ang green plus button. Pwede kang pumili mula sa lahat ng template sections nila. Halimbawa, kung gusto natin ito, i-drag natin to papunta rito. Pwede kang mag-remove ng sections sa pamamagitan lang ng pag-click sa trash icon na ito. At ayan, mabilis na overview lang ng website builder. Meron ka ring blog dito. Pwede kang gumamit ng WordPress, gumawa ng forms at surveys. Mahalaga to lalo na kung gagamitin mo ang form builder. Marami silang form templates na pwede mong pagpilian. Halimbawa, ganitong klase. Hindi mo kailangan maging designer para dito. Kahit wala kang design experience, pwede kang gumawa ng solid landing page, website, forms, kahit ano pa. Kung gusto mo ring mag-host ng course, pwede mo rin tong gawin sa loob ng high level. Pwede nitong palitan ng isang platform tulad ng Kajabi. Syempre, may kanya-kanyang pagkakaiba ang mga platform na to. Kaya pwede mo rin gamitin ang mga yon kasabay ng high level. But remember, pwede kang gumawa ng maraming courses hanggat gusto mo sa isang membership lang. Pwede ka rin gumawa ng communities kung gusto mo. Pwede ka rin gumawa ng certificates. Halimbawa, kung may dumaan sa course mo at gusto mong bigyan sila ng final exam or certificate, pwede mo yung gawin dito. Meron ding reputation tab na pwede nyong gamitin at ito ay basically isang dashboard para mangolekta ng reviews. Pwede tayong magpadala ng review requests easily at makita na natin lahat ng reviews mula sa iba't ibang sources. Ang reporting ay pretty self-explanatory. Pwede kayong gumawa ng custom reports para sa iba't ibang bagay. Hindi ko na i-cover ng detalyado yan dito. At lastly, meron tayong app marketplace.
marketplace. Syempre dahil sobrang dami ng functionality ng high level, malamang hindi mo na kailangan gumamit ng marketplace apps. Pero kung gusto mong integrate ito sa iba pang platforms or tools na ginagamit mo, pwede mo itong gawin dito. Kung gusto mong magdagdag ng additional functionality, pwede rin dito. Pero sa karamihan ng tao, masasabi ko na mas mabuting aralin muna lahat ng built-in features ng high level. Kasi halos lahat ng kailangan mo nandun na. Pero syempre, may mga specific or niche features na baka gusto mong idagdag sa hinaharap. May mga third-party apps dito na pwede mong i-download, marami sa kanila libre. And yeah, darating ang punto na gusto mong pumunta sa settings tapos ilagay yung logo mo at business information. Mahalaga rin to, sa ilalim ng business services, pwede nating i-manage ang calendar at pwede rin tayong magdagdag ng conversation AI kung gusto natin. Ito yung mga bots na pwede natin gawin. Pwede rin tayong pumili ng email services at i-manage lahat dito. Pwede kang kumuha ng high-level phone number na magbibigay daan para makapag-send ka ng SMS. At yan, basically, ang general overview ng high level. Lahat ng iba't ibang features na pwede mong simulan gamitin ngayon. At gaya ng sinabi ko sa video, kailangan mo talagang simulan ng gamitin to mismo. Mag-click ka sa paligid, i-set up yung mga kailangan at lumipat mula sa panonood ng mga ganitong tutorial papunta sa actual na paggawa mo mismo. Yan ang number 1 na paraan para matutunan mo talaga. Maniwala ka, nangyari na rin to sa akin. Ang dami kong napanood na videos pero nalilito pa rin ako. Lahat yan magsisink in talaga kapag pumasok ka na mismo sa high level at nagsimulang mag-explore. And again, meron akong exclusive link para sa 30-day extended trial. Huwag niyong kunin yung 14-day trial lang. Mas mabuti ng mas matagal mo tong matest para makuha rin yung pre-built snapshots na pinakita ko sa video na to. Mas mapapadali nito ang buhay mo at ang pagsiset up ng high level. Kaya highly recommended ko to. Alam kong marami tayong na-cover and yeah, medyo advanced pa rin ang high level kumpara sa ibang platforms. Pero sana sa video na to nakita nyo na kayang-kaya nyo tong matutunan. Intuitive talaga tong gamitin kapag nasanay ka na. At kapag nadaanan mo na yung dashboard, na-connect at na-setup mo na lahat ng kailangan, tapos in-explore mo pa yung iba't ibang tabs para makita lahat ng features, laruin mo lang yan. And within a day or two, talagang malalaman mo na kung paano gamitin ng high level. Anyway, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. Kung nakakuha kayo ng value mula dito, i-like nyo na rin at mag-subscribe kung gusto nyong makakita pa ng ganitong klaseng videos. Gumagawa ako ng maraming videos tungkol sa entrepreneurship, finance at investing at lahat ng yun ay educational content para matulungan kang mabuhay ng financially successful. Maraming salamat sa oras mo and magkita tayo sa next video. Peace!